be honest with the media. Hindi yung pang-media, we're willing to talk. Pero pagkausap yung mga membro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kami kausapin, threaten nyo kami, ini-intimidate nyo kami. Gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President pro tempore. At hindi ka acting Senate President. Di ba? So, ibig sabihin, kung sabihin ko, ako na Presidente ng Pilipinas, sabihin ko kay President Bongbong, Boss, willing ako makipag-usap. Kalokohan naman yun. Di ba? So, be honest with each other. Wag pang propaganda lang. May na sa follow-up. Sir, last lang po. Sir, kasi dalawa po kayong nag-uutos ni Senator Gatchalian. Kagabi, sir, dalawang types of memo. Memo niyo, sir, na tuloy ang Blue Ribbon, dapat magtrabaho yung mga Senate employees. And then another memo came from Senator Win saying work from home. Sir, ano yung stability ng Senate pag ganitong dalawa po kayong nag-uutos? It has been proven, ladies and gentlemen, Noong May 11, kami sinisi kay Senator Bato, it has been proven, sila nagpapasok ng NBI. May 13, kami daw nagpaputok, it has been proven, naka-full battle gear yung NBI nasa labas. Ang likod po ng office, extension office ni Senator Lawrence, sa likod po, di ba sa mismong video ng PNP, yung mga aircon? Aircon po yon ng mga office sa Senate. Yung CCTV na ginamit nila, hindi CCTV ng DSIS, CCTV po yon ng Senado. So, nasaan ang mga NBI? Senate. Pero hanggang ngayon, ang report ng Malacanang at ng PNP, wala sila sa Senate. Yung labas ng pinto na yon, pero labas ng opisina na yon, Senate pa rin po yun. Alam niyo yan, dito kayo sa Senate, di ba? Okay. Yung sinasabi lang magtrabaho na lang kami, pero nung nag-take over sila, hindi sila nagtrabaho. So, ang point ko, Mayan, sinong susundin ng Senate? Una, sino ba nang gugulo? Kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So, dapat ako sundin. Pero hindi ko pressure yung mga empleyado. Hindi naman ako permanente sa posisyon na to eh. Di ba? First time ko maging Senate President. Sila, nagkampihan na sila. Senator Drilon, Senator Coco, parehong naging SP, Senator Migs, sumama sana Senator Cheese, sino pa naging SP sa kanila? Soto. So, karamihan ng empleyado dito nanggaling sa kanila. Kaya ayaw ko daanin sa loyalty sa tao. Loyalty sa institusyon. So, sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So, kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Lahat ng request nila sa staff, grinant ko. Lahat ng pinapirmahan nila sa akin, pinirmahan ko. Nakiusap, ilan araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4. Sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Kasi siya naman may opisina doon. Okay. O dadating ang presidente ng Vietnam. Pwede ko na ba gamitin? Pwede ko lang daw gamitin yung ceremonial. Wag daw opisina niya. O. Sabi ko, ilan ang gusto niyo sa CA? Wala akong hindi in-okay. Ano sabi ni Senator Ping? SP Cayetano is a SP only for the 13, not for everyone. So, my point is, decide for yourself. I'm not talking to the media, I'm talking to people. Decide for yourself sino nagsasabi ng totoo. So I'm talking now to the Senate employees also. Is your loyalty to the institution or to certain personalities? Ano ang tamang batas? Kaya nagpapasalamat ako sa mga naiwan, pati yung sa lounge na nagluto ng pagkain para sa ating bisita. Kasi, and sana, hindi sila parusahan nila Senator Win at ng mga iba. But, you know, maybe if this reaches the Supreme Court, maybe 5 years from now, you will look back at this and you will see we were correct. There's no legal standing. But may I interrupt? It's just a matter of fairness. Kuya, dito ka na, Tito, para let's just allow Congressman Pepito Alvarez, ating governor, to have his few minutes kasi nabanggit yung pangalan niya. Dito na, kasi nandito yung mga mic. Okay lang. Ito po yung mga mic. Ito, pwede. Salamat. Senate President Alan Peter. Maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil babanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari.
wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Saka nandito si Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang malis. Kausap ko siya noong isang araw. Sabi, pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang, na ako, wala akong tinanggap personally, for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Sek, maraming salamat. Baka pwede silang magtanong. Yes. Baka pwede kayong magtanong. Okay lang. Mga 5 minutes. Panik. I'm not taking much of your time. Take your time. It's your right. Nabanggit kasi. Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Kala ko abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggapin. Or, Actually, nakita ko, texture po, tapos na rin talaga. oh, At pinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Gov, for being here. wala ba kung malinis ang konsensya mo, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito yung Congresswoman Garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya, kung pupunta ka, sama ako. Eh, nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko man alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako, maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. Any question? So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan. Hindi. ito po bang- Hindi sa walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita. Okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witnesses? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Pumunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-PhilInvest Bank na mag-meeting doon. In-introduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasokin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Eh, tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinalatag yung pangalan niyo as you were saying hindi po totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Mga 130. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang. Nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Eh, nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. O, hindi ko sinasabi na, yung sinasabi na ano, mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret, ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, pinula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse agad sa akin. Pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay
Saldico dahil wala naman utang si Saldico sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Ha? Tapusin ko lang. Pasensya na. Pasensya na. And thank you very much. What is the most sa relation yung sabi ko? Kung wala po talaga. Kakilala. Si Saldico, congressman, kasama ko sa House. Vice Chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025. Pero outside the house. Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung park house. I'm always seen in the park house. Wala akong, saan ba yung park house na yan? Wala akong alam kung saan yung park house. I do not go to Saldico's Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko si Saldico, bakit? Wala mang masama eh. Vice Chair ako sa appropriation. Ngayon, Vice Chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko na sana, naabutan ko yung mga Marines para at least, sa akin ba yun talaga binigay yung pera? We will make sure na in the next hearing, inform lahat. Hindi. But what I wanted Tinawag mo na ako para what I want to assure yung cabinet at saka, yun nga, wala tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront. walang parliamentary courtesy. Pupunta ako rito dahil we just want to confront kung ano yung hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malita, tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo pinapapirmahan. Di ba? Bibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name, Kawawa naman ako. which is the process. Diba? Di ba? Pag nabanggit kami sa House, we are also given the opportunity to answer. Kaya nga, regardless of our topic, pag pumunta dito, we will give them a chance. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Hindi ko akalain na dito Thank kayo you. lahat. Thank you. Thank you. Sige. Next question Two, for three Marlon questions. Ramos. Sige, salamat. Patawag lang ako, Senator. Yes, opo, sir. Salamat, salamat. Restaurant. Sir, just to clarify lang. Yes. Ano po yung reason nyo at nung kasamahan nyo pa pong iba sa na hindi po pumasok ng last 3 session days? Di ba nag-walk out sila? Kasi ayaw nila na makaboto yung 13. Di ba? So they used a parliamentary tool, which is calling the quorum, then adjournment. So we also used a parliamentary tool na walang quorum. So yun yun. Yun lang kasimple. But sila, imbis na sumunod sa rules, nung na-checkmate sila, binasura nila yung constitution at rules by coming with a patently illegal maneuver yesterday. Ganun lang kasimple. Kasi nga, in-announce na namin, ang gusto nilang gawin, isa-isang arestuhin yung mga nasa majority, pagkatapos kunin nila yung committee. Pag nakuha nila yung committee, hindi tuloy yung hearings. Kaya kami, alam namin walking dead kami. Alam namin anytime kukunin ng committees. Alam ko eventually magkaka-13 sila. But sana lumabas muna yung katotohanan bago mangyari yun. May pinabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren Lau at saka yung magkapatid na Villar. So, actually, hindi ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Eh, di sana humarap siya kanina. Di ba? Oh, yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako ang magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit. Eh. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility. Di ba? Pero si Erwin, nasa groups naman namin yan eh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority, ba't hindi niya tinatanong? Meron din doon, nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joey Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay, last follow-up. Paano po sa Lunes? Kasi nagbanggit na po si Senator Erwin that there will also hold a Blue Ribbon meeting on Monday. Ano pong gagawin po ng grupo po? I will assert
di ba, the powers of the Senate President. Having said that, have any one of you known me in my ilan years to ba in government? 8 plus 34 years in government. Have I ever stopped anyone who wants to talk? Siguro kung may time limit. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Diba? Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Ayaw nila ba't ba ayaw nila mag-hearing today? Diba? Kaya nga sila nagganyan kahapon. Okay, next. Next question, Hannah T. from Villinard. Hi, Sen. Can you please explain to us lang po if paano po ito, like how does this bear any weight? Meron po bang presence ng broom staff kanina? Paano po ito papasok sa Senate records given na hiwalay po yung kampo nyo and Gatchalian? That's a good question, not only because it happened today, we expect it to happen in the next few weeks. So that's what I meant na kaninong... Sorry. Hello. Sorry. So, hindi pa ako nagbe-breakfast, kaya 3 o'clock na tapos. So, democracy is messy. And we're in a mess. I'm just saying, they never gave us a chance. From the day we took over, how many Senate presidents na ang nadaanan ko since 2007? May honeymoon period yan eh. Whether matagal o maikli, di ba? Ako day 1, kay Bato, day 2, privilege speech. Pinagbigyan nila mag-privilege speech. Tapos day 3, eto na, yung NBI na dito. The next week, privilege speech. Upakan kami na kami ang magulo. Tapos sasabihin kami hindi nagkatrabaho. Do you know that until today, kahit kahapon yung never sila nagbasa ng members nila sa kahit anong committee. So paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho na? Everyday tinatanong ko anong committees ang gusto nyo at hindi nila binabasa kahit membership. Tapos sila ang gusto magtrabaho. They want power, not work. Susan, pasok po ito sa Senate. Ayan, we're going to have, our staff are going to have to do it. How about the broom staff po? Meron po bang presence na? I'm not sure. May nag-attend ba na taga-Bloom? Wala. Paano po kung magtutuloy-tuloy ito, Sen? Hahantong pa Then sa committee report? it'll be part of our history. If you look at the history of the United States, nagka-civil war pa. Diba? Because nga yung North at South hindi magkasundo sa slavery. There's a lot of votes in the US Congress, pati constitutional change that were one vote, di ba? Nagkaroon ng time, ang Supreme Court hindi sinunod ni President Kennedy. So part of democracy talaga is it's messy. But yun nga, remember, people make the actions for the institutions. So in the end, the Chilean group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility. We're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Kaita. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh. Tapos sasabihin nila magulo. Last na po, na-mention niyo po kanina na ayaw po ng Soto Camp umalis sa Senate President's office. No, I'm We saying- got comment from the Senate No. actually. To tell, what I'm saying is that he kept on extending it. I allowed it. Then he kept on, sabi niya, di ba? So I was saying that in context na gusto makipag-usap ni Senator Wing. Prove your sincerity. Vacate the SP room. Mag-meeting tayo doon. Pero yung ita-take over niya, tapos sasabihin niya siya na ang Senate President, kahit acting, hindi good faith yun. Diba? Sabi daw po ni Senator Soto ay nag-usap daw po kayo, ang balak daw po ay adjournment, aalis daw po. Hindi. Can you confirm the conversation? Nag-usap kami nung first week, sabi niya, pwede bang bigyan mo ako ng time. Tapos nag-usap kami ulit, or the same time, pwede bang adjournment. Then nangyari yung May 13. Nagkaroon ako ng memo na hindi secure yung opisina ko dito at hindi magagaranti ng security namin kasi nga ang daming bisita at may mga opisina dito. So kinausap ng staff niya, kung pwede that weekend. Kinausap niya ako ng Monday, sabi niya, So sabi ko, Tito Sen, paano yung security, ganyan. Sabi niya, ilang araw pa, pero hanap mo ako opisina. So hinahanap ko siya opisina, may opisina na pala.
So, binalikan siya ng staff ko, binalikan ko, na meron ng opisina. Sabi niya, hindi, kailangan sa 6th floor. Eh, nasa 6th floor lang naman, na walang right to be there in the sense that si Senator Legarda is now SPP, and then yung majority office, sa majority naman yon wala pang binabanggit. So sinabi ko, sir, kayo na mag-usap ni Senator Ping, pinasabi ko sa staff. Or mag-issue pa ba ako ng memo? So, susunod na linggo, dadating yung president ng Vietnam. So sabi ko, baka naman this weekend, pwede na kayong umalis. Kasi nakakaya naman, baka mag-CR ako, mag-CR yung presidente ng Vietnam. Alam nga naman sa hallway ko papunta, sa opisina across, baka magamit. Hindi pa rin umalis. O, di ba? So yun lang. Pero hindi issue yun in the context of an issue. Alam ko na plano nila. They never thought na tatagal kami ng ganito katagal. Kasi ang tingin talaga nila, yung mga hawak nilang alas, bibigay yung mga nasa 13. Di ba? So, my point is, kay Sen Win, di ba? Same thing, di ba? If I say I'm acting president, then I tell President Bongbong mag-usap tayo. O, kakausapin ba ako nun? Eh, siya legitimate president eh. O, di ba? So, okay, usap, etc. Pero ano pag-usap? Paano pag-uusap? Tsaka, usap kayo from day 1, May 11. Usap. Pero huwag kayo mag-threaten. Eh, isipin mo, lalapit sa iba, yung iba sa kalasin, Monday, kulang na kayo. O ikaw, may kaso ka. Ganyan. So, anong klaseng usap yun? So, may anak ko na sa bilyonaryo, which wala. Di ba? Hindi naman pwedeng usap, meaning, ito complete usap, sabihin kong, kasuhan ko kayo, pag hindi kayo di ba? So that's what I meant na, we're sincere if they're sincere. Di ba? Robert Mano from DCNN. Sir, good afternoon. Sir, paano ninyo nakikita na i-discharge yung function ninyo considering na yung counterpart ninyo, yung House of Reps, kinikilala si Senator Reid, ang Palace, kinikilala si Senator Reid. Dito po, nagbigay kayo ng instruction sa mga empleyado pero sa mismong hearing po ninyo, walang sumipot para sundin yung instructions po ninyo, sir. 3 books. 3 books. The Rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi nating ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power or do we follow these 3 books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yon, di ba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake. At alam mo naman Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila ay si Senator Coco, Senator Drilon, etc., lumalabas sa, actually, sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin, eh. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So, napagkaisa ko sila. So, hindi totoo na hindi ako unifier. Thank you. Kahit first time, ako napalapakan ng media, walang bayad yun, ha? Thank you. Guys, ang hiningi ko lang, don't give us any quarters. Prayers for the country. Thank you, everyone. Thank you. Sorry. Yes. Kanina, sir, na-mention nyo na yung threat lagi doon sa mga kasama ninyo na dyan. How do you intend to protect po yung mga kasama po ninyo para hindi pa kayo nalagasan lalo? Prayers, walk of faith. Nung nawala si Bato, yung misis nag-text sa akin, nag-text o tumawag kay Senator Robin, nag-text, tumawag kay Senator Bongo, sana naman daw sa bawat panggigipit maalala na si Bato, maganda na ang taguan, pero pumunta pa ang Senate para lang magbagong direksyon. Nung nakulong si Jinggoy, yun din ang sinabi niya sa akin, akong kasama niya doon. Sabi niya, pare,
dead meat na ako dito, baka mabulok na ako dito pag naghiwalay-hiwalay pa. Sabi mo sa grupo, hindi ako bumigay. I saw him during the most crucial time, di ba? So, nangyari yung nangyari kahapon, so we're still praying. But remember, tao din yung 11+1. Baka meron pa makonsensya sa kanila. Di ba? You know, the problem with corruption in the Philippines is that when you put every single person under the microscope, may makikita ka eh. Di ba? The best answer I heard was the former Secretary Angie Reyes. Sabi niya, alam mo, pag tinanong yung politiko, nagnakaw ka ba? Eh sabi niya, mag-uwi ka lang ng paperclip eh. Sa gobyerno, nagnakaw ka na eh. So it's a matter of degree eh. So that's why, di ba, once upon a time, sabi ko, baka gusto niyo resign all na lang, tapos bawal na tayo tumakbo, para clean slate. Lahat sila ayaw. Kasi nagkaisa din sila, ako lang daw dapat mag-resign. Kaya I unify people. Okay? Thank you. Marami. Last two Are you still questions. confident, Seth, sa grupo nyo na wala nang kakalas? Knowing na lipat na si Confident ako na pare-pareho prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Kasi kung ako lang ha, parang gusto ko nang sabihin dalawa sa kanila na pahiram nyo na yung boto kasi ang hirap ng pinagdadaanan nila, tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. So, although alam na nila na ilan kaso na at ilan na ang inalungkat sa akin, so nandun yung support. So, I'm confident in our democracy. I'm confident that the Philippines is a country of the Lord. So, I face this, I'll just quote someone na nakasama ko. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman ako, kasi magkasama kami noon. Hindi ko nakasama kay Erap, nakasama ko kay GMA na. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman, kahit barilin ako sa luneta, single ako noon, wala akong pamilya, wala akong asawa, bata pa tatay ko. Pero ngayon, baka takayin sa puso tatay ko, pero hindi ako kakalas. So, ganun na yung salitaan namin eh. So, although may asawa ko, I haven't been blessed to have children. I have a lot of pamangkins I treat as my children. I have my ate na I didn't want to pull in. But she's a senator as much as me and she's happy to do this. She didn't want the blue ribbon. But kanina siya nagsabing, Al, kung magkakagulo dun sa baba, baka respeto nila kung babae. So siya ang bumaba. Buti lang sumama si Robin kasi kahit pala babae, haharangin pa rin sa baba. So I'm confident God is in control, but I cannot tell you more than now. And I don't know what will happen later. I don't know what will happen tomorrow. I don't know what will happen Monday. Thank you. Matthew Perez from Malaya. Kanina na-hack yung Facebook ni Senator Marcoleta. Tinignan ko, may nagdadrum. Sabi ko, baka bombo yun. No, last. Senator, Yeah, go ahead. questions from me, Matthew from Matthew, Manila. yes. Yes, I would like to ask, how do you feel about the palace recognizing the leadership of acting Senate President Sherwin Gatchalian? Expected. I don't feel bad about that kasi expected. I feel bad na since actually nagpahiwatig ako sa palasyo 2 weeks before I took over. I talked to many of their allies and told them mukhang improbable na pumalit kaming grupo pero possible. Improbable dahil marami kayong hawak dahil tinatakot nyo pero probable kasi hindi na tenable yung ginagawa ni Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Soto. So, nung nagulat sila,